Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang bombshell na balita ang kumakalat ngayon sa social media kung saan sinasabing umano'y lihim na dinetain sa Estados Unidos si Sandro Marcos. Ayon sa mga viral na posts at videos, may kinalaman umano ito sa isang shocking scandal na ngayon ay umano'y unti-unti nang nabubunyag. Isang claim na agad namang nagdulot ng matinding interes at reaksyon mula sa publiko. Gayunpaman sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na kumpirmasyon mula sa mga otoridad sa Estados Unidos o mula sa pamahalaan ng Pilipinas hinggil sa umano'y lihim na pagdetain kay Sandro Marcos. Wala ring pahayag mula sa Malacanang o sa kampo ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Jr. ukol sa naturang issue. Ayon sa mga eksperto sa media at disinformation, ang ganitong uri ng balita ay karaniwang gumagamit ng malakas na salita tulad ng bombshell at expose upang makakuha ng atensyon kahit wala pang sapat na ebidensya. Maaari itong magdulot ng maling paniniwala kung hindi agad nasusuri ang kredibilidad ng pinanggagalingan. Sa ngayon, nananatiling hindi beripikado ang nasabing ulat. Patuloy ang paalala sa publiko na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga viral na balita na walang kumpirmasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources. Ang tamang pag-verify ng impormasyon ay mahalaga upang maiwasan ang pagkalat ng fake news at mapanatili ang katotohanan sa gitna ng mabilis na daloy ng balita online. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang sabi niya, hindi yun. Hindi yun dynasty. Yabang, ano? Inaatake mo yung Yung father niya. presidente. He actually said that. yes. Sabi niya, hindi, yung mga congressman na nasa labas, lahat sinabi, inaatake mo eh. Sabi ko sa kanya, yung mga na congressman na nasa labas, lahat yan sip-sip sa'yo. The tingin niya, sincere si Presidente. Abay, sabi ko nga, mukhang bola yung ICI, bola yung pakulong. Ngayon, bola na naman to. Di bola-bola. Marcos, bola-bola. Di ba? Pag Kaya yung nag- BBM, hindi na yan Bongbong Marcos. Bola-bola, Marcos. Yun ang ginagalit nitong si... Nako, Congressman Egay, baka sitayin ka na naman nung principal nyo dyan sa House of Representatives niyan. Grabe, no? Ibang klase ho talaga tong si Sandro Marcos. Napakawalang modo. Mantakin nyo, sa katanda-tanda nitong si Congressman Egay Irisi, kaya niyang gawin yun. Kaya niyang sabihin na, ano yun? Bakit mo tinitira ang daddy ko? Di ba, mantakin nyo ho yun, mga kababayan? Isang halal na kongresista ang kinakausap. Hindi ho yan appointed ng iyong ama, Sandro Marcos. Meron hong constituent yan. Meron hong mga Pilipino ang bumoto dyan at ilinagay siya dyan sa House of Representatives para siya ang maging boses nila. Wala kang karapatan na kumpasan lahat ng congressman dyan sa House. At dito sa video na to, papasadahan din ho natin itong si, ang pangalan nito, Bugris. Itong si Ma'am Bugris. Sino nakakakilala dito? Sino nakakakilala dito? Pakishare naman ho nitong video na to. Gusto kong makausap na masinsinan nitong anan. Ito, mga gusto kong kapartner sa 2028 presidential election. Balagbag mo. Wala, talo ka dyan, Magno. Ako, nasa sideline lang ako eh. Kumbaga, pinapanood ko lang yung balitaktakan yung dalawa eh. Pero dito sa ali na to, tuwang-tuwa ako. Ay, bangla si Husya, talagang pinadapa ko niya itong si Jam Magno. Pero bago ang lahat nangyari sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, umpisa natin ang ating talakayan dito kay Bugris. Bugris yung pangalan nito, di ba? Ito si Ma'am Bugris. Bugris. Ito. Ito. Eloy Bugris, the Queen of Revelation. Matindi. Ito, game. Umpisa na natin to. O, Jam Magno, para sa iyo itong isa na to. Game. Ay, hindi man ako kuya. Hindi kuya kay Aimee nga mag-vice president ya. Teka, kay Aimee Marcos muna pala to. Kaya pala, ang tagal na ho natin napapanood itong si Bugris, itong si Ma'am Bugris, no? Eloy Bugris, hindi ho natin kinokontent kasi natutuwa lang ho tayo sa sagutan nilang dalawa nitong si Jam Magno. Pero dito sa isang video na to, napukaw ho ang ating attention dahil ito kahit na para doon sa mga nag-iisip
at bukas doon sa ideya na gawing vice presidente nitong si VP Sara, itong si Manggagamit. Panoorin nyo ho, itong si Eloy Bugris, The Revelation. Pangalan pa lang ho mga kababayan, panalo na itong si VP Sara pagka ito ang kumpanya sa kanya. Game. Ay, hindi man na kuya. Hindi kuya kay Aimee nga mag-vice president ya. There is still a little pinch in my heart that is telling me, an instinct in my tummy, there in my hypothalamus. Ibang level. Ibang level. Natural ho sa kanya. Natural game. That is telling me a little voice that Aimee could be an anaconda. I do not trust her at all. If she could betray her own blood, she could do that to Sarah. No fucking way. Naku. Ay, hindi man ako. Napakabalaw. Napakabalaura pala bunganga nito siya. Nakalusot yung isa. Nakalusot yun. Oh, ito naman. Ibang klase itong si Eloy Bugris. Iba, matindi ho ito. Matindi. Kahit tayo, hindi ho tayo obra sa pagbalagbag nito. Diyan, Magno, tanggapin mo na ang katotohanan, ha? Tanggapin mo na ang katotohanan na wala kang bitaw dito kay Eloy Bugris. Ha? Wala kang bitaw dito. Hindi ka tatagos dito sa ali na to. Okay? Eloy Bugris. Oh. I checked. Buhi pa siya. I checked. Bugris is alive. I belong to Eloy. Alive forever. My Jesus is alive forevermore. Natural, alive ko. Wala naman dito sa mga tangke di gira. Yan na. Wala naman dito sa may nagabiyahe sa highway namin ng mga tangke di gira kag mga kwan, nuclear bomb. Wala naman. Mga ballistic missile lang nga galing sa Iraq na Talo ka. intercept ng aming civil Talo, defense. Zot. I really could not stand the sound of her voice. And looking at her, nasusuka ako, guys. Gasuka ko, bilat sing Iloy, marinig ko ang busis ng alpot nga avatar. Nagamuamo pa na sa hagdanan ang bilat sing Iloy nga anoreksya nga adiktos. Matulog ka, 30 days ka na naman na wala tulog, paluap ka lang nga paluap sang shabu. Sabi sa mga lalaki nga nakakita sa iyo sa club, nag-pick up ka na naman sa lalaki, nga, Tapit. Hindi ho natin kaya. Hindi ho natin kaya yung banat nito si Ma'am Bugris, no? Kung ika nga watch it at your own risk. Matindi ho, malupit po malagbag to. Hindi ho yung ika nga yung pamantayan niya sa pagbablog, hindi ho tayo makakakana dyan, no? Hindi ho tayo makakapalag. Pero ang kagandahan ho ng paglitaw na yan itong si Eloy Bugris, inano niya talagang pinuksaho niya itong si Jam Magno Di ba? Wala ho, pinadapa ho niya si Jam Magno sa mundo ng social media. Kaya naman palakpakan ho natin itong si Eloy Bugris. Hindi na ho natin itutuloy ito kasi medyo mabibigat ho yung mga katagay, yung mga litanyang binibitawan niya. No? Ito, meron ho siyang ulit banat dito kay Jam Magno. No? Meron ho siyang banat kay Jam Magno dito. Di ko lang kung napanood nyo yun yung itong video niya na kung saan binanatan pa rin ho niya itong si Jam Magno. Panoorin ho natin itong mga kababayan. Current situation that I'm having here at the mall. Diba? Muna ko niatog dagat. Nidecide ko mag-shopping na lang ko. tingnan mo ang iPhone niya. iPhone 17 daw, pero casing lang yan. Yabang talaga. Ay, bilat sing Iloy, ay buang. Oh. Abe, napatingin ako tuloy sa cellphone ko. Ang original iPhone 17, dalawang maliit na butas. Wala yan. Okay. Tingnan natin ha. Kakasun ko ni ha. Okay, so, ang iPhone 17 na original, na totoong iPhone 17, ito lang guys ha. 1, 2, 3, 4 lang dapat. Ang kanyang camera. Okay. So ngayon, ito may nakakuha sa kanyang picture. Napakuno-kuno siya na 17. Ngayon, hindi ito na itago, oh. Ayan, ang kanyang buho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aray ko. Wala, madam, kahit pagdating sa pasosyalan, hindi ka tatagos dito kay Eloy Bugris. Ay, gagagaga, ang bilatsing Iloy. Ay, kakabugira sa iyo di putas. So, anong isang telepono niya? iPhone 16 or 15? 13 Pro Max, ang galing sa ikagaga sa bilatsing Iloy. Ayan, ang di pa kita-kita. Ano, 7 yung ano niya yan. 7 ang kanyang hole.
sir. Dapat siya ang totoo yung 17. Ayan, uy, gaga. Dapat 5 lang. Gusto ko nga gusto kong interviewin nito sa PH Update ha. Pag ano nyo ha, i-connect nyo ho ako dito kay Iloy Bugris ha. Gusto kong makakwentuhan tong ali na to. Matindi siya muna. Ito lang dapat yung mga iPhone 17. Ambisyosa ka, ang alpot ka. Hindi naman pala siya nananalo sa mga gambling, sang gagaga, press release lang siya. Base iPhone 20 nang yan ni Jam. Aray, suras ang unan mo, pilingira, ng bilat sing Iloy namin, isa ilampos. Alam mo, uy, alpot, kung maano ka, mabilibid ka, mapatumbag, kuya sang tatlo. Paano ba? Makukulong ba to si Jam Magno? Kasi naalisa to sa mga kakasuhan eh. Anak ng toko, meron ka ng, meron ka na 6-figure na allowance sa mga handler mo. Hindi ka pa nakontento. Nag-promote ka pa na sugal sa Facebook page mo. Talagang may kalalagyan ka dyan. Di ba? Kasama ho siya doon sa, hindi ko alam, pang ilang batch na yan ng mga kakasuhan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Kaugnay doon sa mga internet, tag dito, mga social media influencer na nagpo-promote ng sugal. At isa si Jamag. Nagtataka nga ako eh. Anak ng toko, ano siya, puring-puri siya sa administrasyon itong si Marcos Jr. pero nagpo-promote siya ng sugal. Hindi niya ba alam na ang administrasyon ni Marcos Jr. isa sa mga ginagamit nilang diversionary tactics yung online sugal na yan para ma-divert ang atensyon ng ating mga kababayan kaugnay sa kanilang mga pagnanakaw. Nakalimutan ho siguro ni Jam Magno yan. Kaya naman punta na ho tayo dito kay Congressman Egay Irice. Dito kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Isa sa ating mga pinapanood dyan, The Spokes Game. Guest, good morning, Kong. Good morning. Morning, Good morning. Congressman Erice, how are you Okay naman. since last night? Nakatulog naman ng maayos. Ano ba yan? Sleeping the sleep of the just? Yeah, I was about to say, di ba? So what happened here? You gave an excellent speech, by the way. Thank you. It Thank really resonated on all political sides. I'm not saying that that it really does. So your points about political dynasties, Yes. well taken, and the drift of Congress lately. So you ended up disclosing that as deputy minority leader with the blessings of the House leader. Yes. So you become, how does this work? Well, I think it began during the time of, in fairness, not this administration, but during the last administration. Okay. Natatandaan ko noon na, Who is the House Speaker? well, I think it's, Pantaleon. Alvarez, yeah. Okay. Congressman Alvarez, Speaker Alvarez. All right. In fact, talagang, they're trying to recruit all members to be part of the PDP. At pagka hindi ka nag-PDP, ay medyo matatanggalan ka ng pondo. At isa ako doon sa mga natanggalan ng Isa sa pondo matinamaan. for 1 year. At, What about I was the chairmanships first also, one I assume, who spoke against the war on drugs. Pero ako naman, laging naman ako, pag nagsasalita ako, may alternative ako pinopropose. Alright. So, hindi naman yung hard-hitting, kundi may proposal ako. Parang sinasabi niya, hindi siya kagaya ni Trililing. Binibigay ako ng mga examples of countries na gumawa niyan pero hindi naging successful. So here what we're talking about, who becomes minority? Who says who is in the minority? Kasi hindi parating this confuses me all the time. Which party gets to be the minority? Is it by numbers? Before kasi yung sa elections ng speaker, Yes. kung sino yung matatalo, yung farther minority, yun yung magiging minority leader. Pero binago nila kasi nung naging super majority na kasi, yan yung masama sa tingin ko sa super majority. So gagawin nila, magpapahiram. For example, in our case now, there are 19 members of the party list and only at least 9 lang yung regular district representatives. So, pag ang nagiging kagawian, pagka may tumakbo na speaker na hindi nila
Corsonada na maging minority leader, so mag-i-election ulit. Pero ipapak na nila ng mga party list, mga ibang mga district representatives na actually na allied sa administration. Ganyan yung nangyayari. Not only now, to be fair, but noong mga nakaraang. So these are like quote-unquote minority. Kasi they still are able to work with the majority. Ganon din ba nung kayo, Attorney Baños? Nung kami, naalala ko, magkasama tayo. Ang naging minority leader, si Ronnie Zamora, siya yung nakakuha ng pinakamataas na boto after si Speaker Belmonte. Automatically, he So was... that's how the minority was Nung determined. Presidente Pinoy, walang ganon. Walang ganon. Pero, pagkatapos noon, ganon na yung nangyayari. They would want to control not only the majority party but also the minority. Naalala ko nga nung panahon ni Speaker Alvarez, di ba naging issue pa yan? Kasi tumakbo, si Teddy Bagilat ran for Speaker. Yes. And he got the second highest number of votes sa floor. But he was not automatically The proclaimed as the minority. minority. So who was the minority then? And also, medyo Maalala matanda ko. na tayo. And also, Edsa Lagman. Tatandaan si ko, Kong Edsa, supposed to be the minority leader. Actually, we question it before Tama, naalala ko yan. Supreme Court. Dahil lang nangyari, yung naging minority leader, part of the administration. Kami, natalo naman kami sa Supreme Court, ayaw makialam sa internal affairs ng House. So, ang nangyari, kami naging independent. Ang tawag sa amin nun, Magnificent Seven. Eh, yung independent block. Independent block. So you were... So we provided the checks and balance. So, Congress and that's the important part. Mayroong nagsasalita Yes, ng ganon. yes. You were recommended daw by this is based on last night, Yes, ha? yes. By former Representative, was it Paul Daza? Yes. In the 19th Congress. Yes. Of the 19th Congress, si Yes. Paul. So sabi niya sa akin, Egay, malapit kasi ang puso ko sa liberal, sana mas maganda kung ikaw yung magiging senior deputy minority leader ng House. And also, the father, mga old liberals. Liberal si Kong Raul, yeah, Kong of course. Raul. So, sabi ko, sige, but you have to talk to Speaker Romualdez. So, una, kinausap namin si Minority Leader Libanan. So, okay naman sa kanya dahil magkaibigan niya si Raul Daza saka si Nonoy Libanan. So, magpunta na ako kay Speaker. So, nag-usap sila ni... So this was Speaker Martin. Alright. Then, I was designated as the SMDL, Senior Deputy Minority Leader. And then again in the 20th. In the 20th Congress. Not ito in the lahat 19th. yan, 20th Congress 20th na yan. Congress. So, ganun yun nangyari. So, So, kailangan may blessing. Ako naman kasi, gusto ko talaga mag-provide ng check and balance. No? Pero yung malumanay lang sa mga legislations. Pero nung nakita ko yung nangyari dun sa tatlong nakaraang national budget, parang hindi kaya ng dibdib ko na hindi magsalita. Okay. So, but going back, so that's how in your party, within the party, mag-uusap kayo kung sino yung magiging, or is it the I head was of the party? designated na kagad ako. Dine-designate na agad. So. Nagbutuhan pa ba yun? Hindi na, wala nang botohan. Yung ngayon pumalit sa akin, wala namang botohan, basta dinesignate na lang si Congresswoman Laila de Lima. So, Wala nang botohan. ano nangyari? Bakit kayo pinatayan ng mic? It's the question on everybody's mind. Sorry. Oo nga. Ano yung kwento doon? What led to that point? Hindi kasi gusto niya mag-interpolate. Ngayon, nung sumasagot ako na ina-explain ko sa kanya yung nangyari doon kay Majority Leader Sandro Marcos, ayaw niya na akong pasagutin. So, kasi naglitaan niya na siya. Ang tagal-tagal, siya lang yung mag-interpolate. Wala na akong chance to answer. So, nung sumasagot ako, pinatayan ako ng mic. She was asking, kasi if I remember correctly, what she was asking was, how was the minority designated? Parang meron siyang, pinupultirya na gano'n. Alam niya naman sa, ang tagal-tagal niya ng congresswoman. Alam niya yun. Ako, yung sinasabi ko, totoo. Totoo yun. At alam niya yung sinasabi ko, totoo.
gusto niya lang palabasin na hindi nakikialam ang majority sa minority. Pero hindi lang naman ngayon, maski ng mga nakaraan, ang tagal-tagal niya na, simple lang, magsabi lang ng totoo. At baguhin yung sistema. Kaya yan nga, kaya ako, hindi naman ako nagrereklamo, sabi ko nga, maluwag ang loob ko na isalin kay Sige, mas magaling na sa akin yun, Congresswoman Laila, mas makakapagbigay pa ng magaling na checks and balance. Pero dapat matigil na yung ganyang sistema. Na kunwari lang may minority. Kunwari lang na may minority. Para naman sa ganon, ay ito naman, yung critics nga sa mga private corporations, di ba binabayaran para makita yung mali? Independent director. Di ba? Binabayaran. So, ito, wala ka nang titingnan mo na lang. Kung mali, yung sinasabi, bayaan mo magsalita. Gawin mo pa rin yung total, majority ka naman. Kahit magsalita kami ng 3 taon doon, wala namang mangyayari. Ano ko lang tayo, di ba? Parang yung minority, give them the time to speak. Di ba? Do you think they were reacting to the fact that you actually mentioned the name of Congressman Sandro Marcos? Parang he who must not be named ba yan? Palagay ko, yan yung, palagay ko, yung kaya siya bumaba siya naman nagpe-preside, bumaba siya. Ganon din naman one time when I was criticizing President Marcos, ganon din, bumaba din siya, nagdebate din kami. At, Ano yan, si Janet Garin, isa ho siya sa mga attack dog ditong si Marcos Jr. Isa ho siya sa mga tagapagtanggol ni Sandro Marcos pagka inaatake yung mga pulisiya o ang kanyang kapma dyan sa plenaryo, dyan sa bulwagan ng House of Representatives. napasama pa kasi lalong naging clear yung aking explanation. Di ba? Ang ganon din. Iba ganun naman talaga yung point ng interpellation. Lumiliwanag yung Lumiliwanag. So, Pinatawag nga ba kayo kung Egay? yes, Ano ko? yes. Sa office? Sa office. Actually, nagsasalita pa ako, nandun na sa tabi ko si Minority Leader Libanan. May CCTV naman yun, makikita, may date. So, tinawag niya ako, binulungan niya ako na pagkatapos ko magsalita, punta kami sa office ni Majority Leader Sandro Marcos. So, pagkatapos ko, sinamahan, magkasabay kami. Pumunta kami sa office ni Congress. Para kayong mga bata, no? Pinapatawag ka sa principal, Brad, yari ka niya. Di ba? Parang ganun. Principal Sandro Marcos, pambihira. Man Marcos. At pagdating ko doon, andun pa nga si Congressman Ray doon, sabi ni Congressman Marcos na please clear the room. Kaya lumabas si Kong Terry. Kong Terry, naiwan kaming apat. Nakatayo siya, nakaganon siya, tapos tatlo kaming nakaupo. Kaya niloloko nga si nung minsan nag-speech ako sa minority caucus, sabi ko, magpapasalamat ako kay Minority Leader Nonoy Libanan dahil sinamahan niya ako sa principal's office. Ang Sida din. Okay. Ibang klase. So, what did Maliwanag ho mga kababayan na talagang itong bata pa lang kups na ho talaga Kitang-kita nyo ho yun. Bata pa lang si Sandro Marcos pero kups na ho. Paano pa pagkatumanda yan? Ako, lalamunin ho niya ang sambayan ng Pilipino kung sakaling magkaroon pa ng mas mataas na pwesto ito sa pamahalaan. he say? Yun nga, ano yun? Sabi niya. Sabi ko, ano yun? Kako yung speech ko. Bata pa ako, yun yung aking, yung aking advocacy. Okay. Ito yung anti-dynasty. Kasi may kasama may part. Lagi naman pag anti-dynasty, nag-speech ako, lagi may kasama yon. Dahil sinasabi ko naman na tingin ko yung corruption, massive corruption, ang dahilan niyan ay yung pataba ng mga political dynasty sa ating bansa. So laging yun ang aking advocacy. At that's my advocacy 40 years ago. 40 years ago, when I was just 20 years old, fighting for political dynasties in Caloocan. Okay. So, and then ang tinanong lang niya is, ano yun? So, and then you asked him, ano Sabi yun ko yung niya, speech ang sabi mo? niya, hindi yun. Hindi yun dynasty. Yabang, Ina-atake mo yung Yung father niya. Presidente. He actually said that. yes. So, Grabe. Napakakapal ho ng mukha nitong si Sandro Marcos. Bata pa lang ho talaga, kups na, ibang klase ho. sabi